Hello at welcome sa ating channel. Sa videong ito, panonoodin natin ang mga bahay na hindi mo aakalaing itatayo sa imposibleng lugar. Mga imposibleng lugar at lokasyon na tinayuan ng bahay upang tirahan ng mga tao. Pero bago natin simulan, inaanyayahan kita na i-like ang ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa gitna ng malawak na kagubatan ng Rome, Italy, matatagpuan ang isang kakaibang village na nakapatong sa gilid ng bangin. Ang kakaibang pundasyon ng mga bahay ay mula sa volcanic tuff. Ito yung batong tubigas mula sa abo ng bulkan. Ang village ay kilala bilang Calcata Vecchia. Sa kasulukuyan, mahigit 100 residente na lamang ngayon ang naninirahan sa lugar. Noong 1930s, inabandona ng mga naunang residente ang village dahil sa panganib ng pagguho. Makalipas ang ilang dekada, muling nabuhay ang Calcata nang tirahan ito ng mga artist, pintor at iba pang malikhaing tao. Mula noon, nakilala ang lugar bilang isang artist village. Isang maliit, ngunit kakaibang komunidad na puno ng sining at malayang pamumuhay. Ang pinakadinarayo sa maliit na lungsod ay ang itsura nitong parang frozen medieval village. Makikitid na eskinita, lumang batong bahay at mga gallery na puno ng sining na nagbibigay ng kakaibang bohemian na atmosphere. Sa kabila ng panganib, pinipili pa rin ang mga tao na matatili dito dahil sa katahimikan, sining at pamumuhay na tila huminto sa takbo ng panahon. Welcome sa Huacachina na matatagpuan sa bansang Peru, ang nag-iisang desert oasis sa buong kontinente ng Amerika. Tinuturing bilang isa sa pinaka-isolated village sa gitna ng disyerto. Pero wag ka, kahit nasa gitna ng disyerto, meron silang elektrisidad at water supply. Tinatangkilik ng mga turista ang lugar dahil tignan mo naman, parang sa panaginip mo lang ito makikita. Isang lawa na napapalibutan ng puno sa gitna ng disyerto. Sa Huacachina lang yan nag-i-exist. Nag-o-offer ang lugar ng nightlife, sunboarding, dune buggies at hot air balloon. Gayunpaman, sa kabila ng ganda nito, mas mainit dito kumpara sa karatig na bayan. Hindi rin nawawala ang posibilidad na pagkakaroon ng mga sandstorm. Meron din namang mga safety measures sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista. Pinapatunayan ng mahigit 100 residente ng Huacachina na kayang manirahan ng tao kahit sa pinaka hindi inaasahang lugar. Dahil kapag determinado ang tao, walang imposible. Kahit sa gitna pa ng buhangin o dagat, nakakagawa siya ng tahanan. Tungkol sa pamumuhay sa gitna ng karagatan, ayan ang susunod nating pag-uusapan. Ang Koh Phangan Fishing Village na matatagpuan sa Thailand. Itinayo ng mga Bugis fisherman ang artificial island sa ibabaw ng dagat gamit lamang ang kawayan. Sinimulang tirahan ang isla noong 18th century. Mahigit 1,000 ang residenteng naninirahan sa isla. Nakabuo sila ng masiglang komunidad. May bahay, may paaralan at may moske. Isa sa pinakakawili-wiling bahagi ng lugar ay ang lumulutang na football field. Sumisimbolo sa kanilang pagiging malikhain at matatag. Sa kabila ng struggle sa living conditions ng mga residente dahil sa bagyo, transportasyon, malakas na alon at limitadong espasyo, nananatili sila sa isla dahil dito na nakaugat ang kanilang kabuhayan na pangingisda. Ipinapakita ng mga residente sa Koh Phangan na kahit sa lugar na tila imposible, kayang bumuo ng masigla at matatag na pamayanan ang mga tao. May lugar sa Europe na tila isang paraiso. Kinilala ito ng mga eksperto bilang fairy tale-like village on earth. Ito ang Lofoten Island ng bansang Norway, isa sa pinakamagandang fishing village sa buong mundo. Sa unang tingin pa lang, mapapansin mo na agad ang mga pulang bahay na tila nakalutang sa ibabaw ng dagat. Ang mga bahay na ito ay kilala bilang Rorbu houses, mga tradisyonal na tahanan ng mga mangingisdang Norwegian. Isa rin sa pinakakahanga-hanga sa Lofoten ay ang chain of island dito na konektado lamang ng mahabang tulay sa gitna ng dagat. Dahil dito, tila isang malaking floating village ang buong lugar kapag tiningnan mula sa itaas. Tinatayan na sa 25,000 residente ang naninirahan sa mga isla. Karamihan sa kanila ay umaasa sa pangingisda,
bilang pangunahing kabuhayan. Sana all. Grabe, mapapasana all ka na lang talaga kung gaano sila kaswerte sa bansa nila. Mga isda pero ang gaganda ng bahay. Sa atin, solar panel na nga lang papatawan pa ng tax. Aray ko! Sa kabila ng matinding lamig at pabago-bagong panahon, nananatili pa rin ang mga tao rito dahil sa tahimik na pamumuhay, sapat na kabuhayan at pambihirang ganda ng kalikasan na bihirang makita saan man sa mundo. Sa tuktok ng nakakalulang cliff na may taas na 120 meter, matatagpuan ang sinaunang bayan ng Ronda, Spain na mula pa noong 14th century. Ang mga puting bahay ay tinatawag na Andalusian House, isang tanyag na architectural style noong araw. Itinayo ang mga bahay sa gilid ng bangin na ultimo katiting na paggalaw o erosion lamang ng lupa, finish na. Makikita din ang historical bridge na kung tawagin ay Puente Nuevo Bridge, isa sa pinakatanyag na tanawin sa bansa at naging simbolo na ng Ronda, Spain. Ginawa ang tulay noong 1793 para pagdugtungin ang dalawang bayan na pinaghiwalay ng napakalalim na bangin. Sa loob ng bayan, makikita ang isang sinaunang bullring sa buong mundo. Yan ang Historical Plaza de Toros. Andyan din ang sikat na Mondragon Palace at Church of Santa Maria. Ang Ronda, Spain ay patuloy na dinarayo ng mga turista dahil sa kasaysayan, arkitektura at dramatic views ng mga bahay sa gilid ng malalim na bangin. Matatagpuan sa dulong bahagi ng Italy ang makukulay na bahay, nagtataasang gusali, magkakapatong na bahay na tila isang bayan na binuo mula sa Lego. Ang kakaibang village ay tinatawag bilang Vernazza. Noong unang panahon, umaasa ang mga residente sa pangingisda at sa mga pananim sa bundok na kahalintulad sa rice terraces ng Cordillera. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakilala ang bayan dahil sa kakaibang structure ng mga bahay. Buhat ng sumikat ng makulay na village, turismo na ang naging pangunahing kabuhayan ng mga residente sa lungsod. Di tulad ng mga tipikal na bayan, bawal ang sasakyan sa loob ng Vernazza. Ang transportasyon ay sa pamamagitan lamang ng tren, bangka o paglalakad. Sa loob, makikita ang sinaunang fortification ng village tulad ng Belfort Tower at Castello Doria na itinayo noong 11th century para batayan ang bayan laban sa mga pirata. Sa ngayon, nasa 800 residente na lamang ang naninirahan sa Vernazza. Pinipili nilang mamuhay sa makulay na village dahil sa kapayapaan ng lugar. Kontento na sila sa simpleng pamumuhay. Matatagpuan sa Indonesia ang isa sa pinakamasikip na isla sa buong mundo. Ito ang Bungin Island. Ang bilang ng residente sa isla ay 3,400. Isipin mo yun almost 3,000 residents nagkakasya dyan at nagsisisikan sa maliit na espasyo. Ang mga nakatira sa isla ay Baho tribes o kilala sa atin bilang mga Badyaw, ang Sea Gypsies ng karagatan. Para magkaroon ka ng perspective kung gaano sila kagagaling lumangoy, mas nauna pang matutong lumangoy ang mga batang Badyaw kaysa maglakad. Ang mga bahay sa lugar ay nakatayo sa ibabaw ng buhangin at koral. Kapag nakarating ka sa isla, sasalubong sa iyo ang makitid na daan at isang komunidad na parang lungsod na nakalutang sa dagat. Bukod sa siksikan, pinoproblema din ng mga residente ang malalakas na alon at storm surge na direktang tumatama sa kanilang mga tahanan. Pero sa kabila ng panganib, nananatili sila sa paninirahan sa lugar dahil dito nagmumula ang kanilang kinabubuhay, ang pangingisda. Kahalintulad ng kubo sa gitna ng ilog ng Drina River, matatagpuan din sa Slovenia ang bahay sa gitna ng lawa. Tinatawag itong Lake Bled, maliit na isla na tinayuan ng bahay at simbahan. Isang mala fairy tale na kastilyo sa gitna ng lawa na napapalibutan ng kagubatan. Pinupuntahan ito ng mga turista sa pamamagitan ng wooden boats na tinatawag na pletna. Sa paligid ng Lake Bled, makikita din ang kastilyong itinayo sa tuktok ng bangin. Patuloy itong dinarayo dahil sa natural nitong ganda, tahimik na environment at kakaibang ambience ng lugar na para bang makikita lamang sa isang fairy tale movie. Guys,
Siguruhing tapusin hanggang dulo ang ating video dahil marami pa tayong syudad na pag-uusapan. Alam mo ba na mahigit 3,500 years ago, nanirahan ang mga sinaunang tao sa ilalim ng lupa. Ang syudad sa ilalim ng lupa ay kilala bilang Derinkuyu Underground City, isang napakalawak na lungsod sa ilalim ng lupa na matatagpuan sa Turkey. May tuturing ang underground bilang lungsod dahil tinatayang 20,000 katao ang nanirahan sa ilalim. May silid-tulugan, kusina, paaralan, simbahan at 15,000 ventilation shafts para masigurong sapat ang oxygen hanggang sa pinakailalim na bahagi. Kung ikukumpara sa modernong gusali sa Pilipinas, meron itong lalim na 18 floors. Ginamit ang underground noon bilang pansamantalang tirahan o taguan kapag may mga pananakop at digmaan. Ang buhay sa ilalim ng lupa ay may malaking hamon para sa mga nakatira. Meron itong makikidid na daan at madidilim na kapaligiran. Gayunpaman, patuloy itong tinirahan ng mga sinaunang tao. Isang patunay ng talino, diskarte at walang hanggang kagustuhan ng tao na mabuhay kahit sa pinakamatinding sitwasyon. Sa likod ng dambuhalang bato na yan, isang medieval city ang nanatili sa loob ng maraming siglo. Ayan ang Monemvasia na matatagpuan sa bansang Greece. Konektado ang hidden village ng Monemvasia sa mainland sa pamamagitan lamang ng isang makitid na tulay. Parang isang sibilisasyon na may hiwalay na mundo. May humigit kumulang 4,000 residente ang naninirahan sa batong isla. Ang mga bahay sa lugar ay nangaan dahil sa pambihirang tibay. Dahil itanayo ang mga to mula pa noong 6th century AD. Ibig sabihin, 2,000 taon na ang edad ng mga gusali. Pambihira ang tibay ng mga bahay. Ano kayang masasabi ng magagaling na kontraktor natin sa Pilipinas? Kilala ang village sa makikitid na cobblestone na iskinita, mga batong bahay at lumang simbahan, para kang bumalik sa panahon ng medieval era. Patuloy itong tinitirahan ng mga residente dahil sa kasaysayan, tanawin at kakaibang pamumuhay na nakapaloob sa isang higanting bato. Ayon sa mga eksperto, ang kakaibang rock formation na ito ay hinulma ng panahon sa loob ng mahigit 1.4 billion years. Ito ang Mount Fanjing, ang Twin Tower ng China. Sa tuktok, makikita ang dalawang Buddhist temple na pinagdugtong lamang na makitid na tulay. Inaakyat ito ng mga Buddhist Chinese bilang bahagi ng kanilang pilgrimage. Kung sa Katoliko may alay lakad, sa Muslim may puwasa o fasting, sa Buddhist, ang uri ng kanilang pag-aayuno o spiritual journey ay pag-akyat sa matataas na Buddhist temple. Ang Mount Fanjing ay napabilang sa UNESCO World Heritage Site noong 2018 dahil sa nakakamanghang human engineering. Madalas na babalot ng ulap ang lugar, kaya ang tanawin sa mismong templo ay parang lumulutang sa kalangitan. Ang pag-akyat dito ay isang malaking hamon dahil sa matatarik na hagdan, makikitid na pathway at pabago-bagong klima sa mataas na altitude. Sa kabila nito, patuloy itong dinarayo dahil sa espiritual na kahalagan ng templo sa relihiyong Buddhist. Welcome sa Blue City ng bansang Morocco, ang kakaibang lungsod ng Chefchaouen. Isang lugar kung saan halos bawat bahay, pader at iskinita ay literal na kulay asul. Nagsimula ang tradisyon ito noong 1471 nang pinturahan ng mga residente ng asul ang kanilang mga tahanan, at mula noon nakilala na ang buong lungsod bilang The Blue City. Ang bawat gusali ay may Andalusian style architecture na nagbibigay sa lugar ng relaxing atmosphere. Sa kasalukuyan, may 50,000 ang residente ang naninirahan sa kakaibang village. Ngunit alam mo ba, binansagan din ng ilang media outlets ang Chefchaouen bilang cat capital of Morocco. Patuloy pa ring dinarayo ng mga turista ang Blue City ng Morocco dahil sa natatangin nitong kulay, tahimik na kapaligiran, pet-friendly environment at kakaibang karasang hindi mo basta mataranasan sa ordinaryong lungsod. Sa gitna ng desierto ng Ashar Valley sa Alula, Saudi Arabia, may isang gusaling tila nawawala sa paningin. Ito ang Maraya na ang ibig sabihin sa Arabic ay salamin o reflection. Hawak nito ang world record bilang the largest mirror building in the world.
Dinisenyo ang maraya upang pagsamahin ang modernong arkitektura at natural na kagandahan ng disyerto. Balot ang buong gusali ng halos 10,000 reflective panels. Lumilikha ito ng isang optical illusion kung saan ang gusali ay tila nawawala at tumahalo sa ganda ng buhangin at malalaking bato ng disyerto. Ang mas nakakamangha, itinayo ang gusali sa loob lamang ng 2.5 buwan noong 2019. Isang napakalaking architectural feat na parang mission impossible para sa isang proyektong ganito kalaki at kakaiba. Sa gitna ng Antiquia, Colombia, may isang higanting bato na tila nalaglag mula sa langit. Ito ang Piedra del Peñol, isa sa pinakakakaibang geological rock formation sa buong mundo. Ang dambuhalang granite monolith na ito ay may taas na 220 meters, katumbas yan ng 70 palapag na gusali. Noong 1954, unang inakyat ang tuktok nito gamit lang ang mga wooden planks o tablang kahoy. Pero ngayon, hindi mo na kailangan maging daredevil para lang marating ang tuktok. Mayroon na itong sementadong hagdanan na itinayo mismo sa bitak ng bato. Ngunit wag kang kampante dahil kailangan mo pa ring akyatin ang 740 steps para marating ang pinakatuktok nito. Once makarating ka sa dulo, mawawala lahat ng pagod mo kapag nakita mo ang 360-degree panoramic view ng Guatapé Lake na talaga namang breathtaking. Sino ba naman ang mag-aakala na sa gitna mismo ng rumaragsang ilog, may isang munting kubo na matatagpuan sa ibabaw ng bato. Ang kakaibang bahay na ito ay kilala bilang Drina River House ng bansang Serbia. Sino ba naman ang maglalakas loob matulog sa gitna ng kawalan na may unpredictable weather at napapalibutan ng malalakas na agos ng ilog? Kahit nga bigyan pa ako ng 1 milyon, hindi ako matutulog dyan. Itinayo ang Drina River House noong 1968 bilang silungan. Paulit-ulit itong winawasak ng malalakas na agos ng ilog. Pero paulit-ulit din itong inaayos ng mga residente. Dahil sa paglipas ng panahon, naging simbolo na rin ito ng kanilang bayan. Sa Cappadocia region ng Turkey, makikita ang mga rock formation na kung tawagin ay fairy chimneys. Mga batong nakapatong sa tore na parang imposibleng mangyari. Pero sa katunayan, nangyayari talaga ang pinomeno na yan sa kombinasyon ng hangin, araw, ulan at panahon. Dito rin matatagpuan ang mga sinaunang underground cities at cave dwellings na ginamit bilang kanlungan noong mga digmaan. Ngunit ang tunay na nagbibigay ng magical atmosphere sa lugar ay ang daan-daang hot air balloons na pumapailan lang sa kalangitan. Kapag nakita mo ito ng personal sa papalubog na araw, pakiramdam mo ay wala ka na sa ordinaryong mundo. Hanggang ngayon, patuloy pa ring dinarayo ang Cappadocia, Turkey dahil sa out of this world ditong tanawin, makasaysayang pamumuhay at kakaibang karanasan na tila para kang napunta sa ibang planeta. Puntahan natin ang pinakasikat na honeymoon destination sa buong mundo, ang Santorini, Greece, isang lugar na tila hinugot mula sa isang romantic movie. Punong-puno ng puting bahay, asul na simbahan at mga luxury hotel na nakapatong sa gilid ng bangin. Ngunit alam mo ba na ang mga hotel dito ay mismong kuweba? Yes, ang mga motel dito ay direktang inukit mismo sa volcanic rock ng bundok. Tinatawag ito bilang cave houses. Ginawa ito ng mga lokal upang manatiling malamig ang loob ng bahay kahit tirik ang araw sa tag-init. Kaya parang may built-in air conditioner ang mga turista sa loob ng man-made cave. Mas matibay ang mga cave houses kumpara sa mga normal na bahay laban sa lindol. Sa katunayan, noong tumama ang malakas na magnitude 7.7 earthquake noong 1956, ni isa, walang nawasak o gumuhong cave houses. Partida na sa gilid pa ng bangin nakatirik ang mga bahay na yan. Guys, kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na upload.